Bali may pasahero pa po ako nun. Bumabiyahe po kami along Loton, Ermita, Manila. Papunta sana kami ng UN Avenue. Then pagbaba po namin ng Quezon Bridge, along left side, then barrier. May bus po dito bandang kanan namin. Bigla po lumipat sa linya po namin at nahagi po kami. Nakalipas sa 1 linggo, pumunta doon yung representative. Nakausap yung tatay ko. Inuperang kami. 10,000 lang. Hindi pumayag yung tatay ko kasi pag tinanggap namin yan, ano nang kasunod yan? Sir, maaari niyo po bang ikwento po sa amin? No? Ano po ba nung nangyari nung September 29, 2025? Yes po. Nung September 29 po, bali may pasahero pa po ako nun. Bumabiyahe po kami along Loton, Ermita, Manila. Papunta sana kami ng UN Avenue. Then pagbaba po namin ng Quezon Bridge, along left side, then barrier. May bus po dito bandang kanan namin. Then bigla po lumipat sa linya po namin at nahagi po kami at kaladkad dun sa barrier hanggang sa tumilapon po kami. Okay. Then yung bus po, hindi uminto, dumire-diretso. Then yung mga rider po, kapwa rider, hinabol po siya, naabutan siya sa Manila City Hall. Okay, so tinakbuhan pa kayo, lumalabas. Ganun pa yung nangyari doon, no? So, ang sakay po ng inyong motorsiklo, ikaw at isang pasahero po ninyo? Yes po. Alright. Ano pong naging injury nung pasahero po ninyo? Nabalian po sa binti. Sa binti? Yes. At sa inyo naman po, sir? Kamay po. Hanggang ngayon. Ayan pala, no? So, sa ngayon po, na-cast pa rin yung kamay po nitong si Sir Julian. At ayun, buti at nahabol po ng mga kapwa rider po ninyo. Itong bus na ito, nahuli naman yung driver. Yes po, yes po, nahuli naman po. Okay. So, sir, no? Ano po ngayon yung naging action man lang ng kumpanya o di kaya nung driver after po nung aksidente po na yon? Yun po, ang nangyari po kasi nung araw na yun, pumunta sila sa amin, pati yung police investigator, kumuha ng salaysay sa nangyari. Tapos yung representative ng bus, pumunta dun sa pasahero ko. Pati yung mga investigador, inimbestigahan din nila. Tapos kalaunan po sumunod din po yung asawa ko, pinasunod nila para balaman po kung anong napag-usapan nila dun sa pasahero ko. So meron po bang napag-usapan? Meron na po bang agreement insofar as yung sinong sasagot sa mga medical needs? Ano yung mga danyos na ibibigay po sa inyo? Meron po bang mga naging agreement? Wala po, sir. Ako po yung nakausap nila doon sa Bureau Investigation. Wala po silang agreement na nangyari sa amin. Tapos, ang nangyari lang sa pasahero lang sila nagbigay ng agreement. Okay. So, sir, wala po bang natanggap na tulong? Wala. Anyone? Mula sa bus company? Mula doon sa driver na nakabunggo po sa inyo? O di kaya, sir, total, nasa move it ba yung ano nyo? Meron din po ba kayong tulong doon? Wala po talaga. So wala kayong natanggap? Pang update. Yes, wala pang update. Hanggang ngayon, 3 weeks after, wala pa rin natanggap na anything? Yung doon po sa insurance na sinasabi nila, nakapag-provide naman po ako ng mga dokumento, pero hanggang ngayon po wala pa pong update sa akin. Yung paggamot dyan sa kamay po ninyo, wala, sariling gastos lang muna? Yes po, sarili po. Sa hospital po, yung pag-anuan namin, yung hospital na mismo nagbibigay ng tulong. Yung mismong hospital na. Magandang hapon po sa inyo, Sir Wayne. Magandang hapon po, Attorney JB. I understand, no? Meron namang insurance po ang inyo pong kumpanya. Pero sir naman, 3 linggo na po, kawawa naman tong rider po natin. Ano pong plano natin sa mga to? Okay. So, sir, normally, no, Attorney, talagang meron siyang proseso. Pero pagka ganito kasi halimbawa, tulad niya na nakakarating sa akin, nalalaman ko, no? Ako naman kami naman hindi nag-aatubiling tumulong, no, kung ano man yung gastusin na incur nila, no, sa pagpapagamot. Wala naman pong problema. Madali naman po natin yung ayusin or tulungan si Sir Julian. Oo. Ayun. So, anytime po, pwede naman po akong tawagan si Sir Julian. O may tao po kami na pwedeng tumawag din sa kanya or pwede niya rin tawagan para kung ano man pong gastusin yung kinakailangan niya, wala naman pong problema sa amin yan. Ayan, that is really good to hear, Sir Wayne Jacinto. At kami po ay umaasa doon sa mabilis po nating tulong dito kay Sir Julian, one of your riders. Iko-coordinate po namin sa inyo kasi aside from you, siyempre ang hingin po sa Move It is yung tulong. No? Ang ibibigay po ng Move It
Kasi sa totoo lang po, yung injury talaga is ang nag-cause naman po niyan is yung bus company. Okay? Opo. Ang sa amin lang dito, Sir Wayne, is syempre dahil rider po ninyo ito, yung konting tulong lang na maibigay po natin sa rider. Wala pong problema. Kahit po bukas, pumunta siya dito sa aming tanggapan, wala pong problema yon. Bibigyan po namin siya ng tulong na nararapat talaga para sa kanya. Ayan. That is very good to hear. Sir Wayne Jacinto, maraming salamat po sa inyo. Ang General Manager po ng Move It. Thank you rin po. Okay. Thank you. Captain, magandang hapon po sa inyo. Nakarating po ba sa inyo itong insidente na may binanggang rider, binangga na nga, nabangga na, tinakbuhan pa. Kung wala man lang tulong from the other riders, baka nakawala na to. Tama po, nakarating po sa amin yan at naimbestigahan po ng personnel po natin, sir. Okay. And do you confirm na based po dun sa inyong investigation, talagang may negligence, pagkukulang yung bus driver dito? Lumalabas po, sir, na lumipat po itong bus ng lilipat siya ng kanyang lane kung saan tinamaan niya na po yung ito nga pong Move It rider na mayroong pong pasahero, sir. Okay. At sir, pag mga ganitong instances naman yan, yung directly liable, no? So far as yung criminal liability niyan is yung driver. So, asan na po yung That is driver correct, ngayon? sir. Ang driver po natin, kasi po ang nangyari po dyan ay nung una po ay nag-uusap sila, sir. At the same time, sila po ay nagkakasundo na noong initial na i-imbestiga po tayo. Kung saan rin po ang itong bus company representative nila ay naasikaso rin po yung pasahero noong Move It rider. Okay. Kung ang katibayan nga po noon, hindi na po ito nagsampa ng kahit na anong reklamo. I understand there was an agreement and parang comply naman. Agreement with Yes, the sir. Yes, sir. pasahero. Ang problema, Yes, sir. hindi lang naman po yung pasahero ang biktima dito. Biktima rin po yung driver, yung rider. At syempre, no, Yes, sir. kailangan din ng compensation. Nasira yung motorsiklo or Tama what? po. Tama po. Ang nangyari naman po sa kanila, dito po kay Move It rider at between doon sa bus company, ito pong sa part po ng Move It rider at yung sa asawa nila, during that time, hindi pa po sila makapag-decide kung itutuloy nila yung reklamo or hindi muna. Dahil nga po meron pa po sa kanilang ongoing negotiation between them. Walang naging Is con- aregluhan. Wala pong naging aregluhan. However, wala rin po silang, mas gusto po nila muna mag-usap daw. Kaya po hindi po, supposedly sir, for inquest po dapat yan. Yes, dapat. Oo. Po, supposedly, for reckless imprudence resulting in physical injury as well as damage to property. Yes po, sir. However, according to my investigator, sir, ito pong part ng Move It rider at ng asawa, ay mas gusto po nila munang pagtuunan ng pansin yung pagpapagamot at the same time is yung ongoing negotiation sa kanilang dalawa po. Okay. Kaya wala pong nangyaring na inquest kasi hindi po raw sila makapag-decide during that time kung itutuloy nila yung kaso or makikipag-areglo. Ang napagkasunduan po noon is magkita ulit sila kinabukasan sa opisina at mag-uusap. Okay. Ano po ba yung naging progress nung usapan ninyo with the bus company? Actually, sir, wala naman pong ibang sinabi na babalik kinabukasan. Yung sinabi lang sa amin na tatawag sila, pupunta sa hospital kung saan po na-confine siya. Doon na lang sila magbibigay ng tulong within 10,000 pesos. Sabi ng representative. So tumawag ba? Wala po. Bumisita ba sa hospital? Hindi po pumunta. Mula nung araw po na yon, nahuli nyo silang nakausap. Wala po. Meron bang any communication, contact with you? Wala po. Mga ilang, siguro mga nakalipas sa 1 linggo, pumunta doon yung representative. Nakausap yung Na-admit na tatay siya. ko. Tapos yun, ang gustong ibigay, inoperang kami. 10,000 lang. Hindi pumayag yung tatay ko kasi pag tinanggap namin yan, ano nang kasunod niyan? 10,000 pesos para Yes dun po. sa injury ninyo. Yung damage tulong lang sa daw motor nilang ninyo. may bigay. Yes po. Okay. Siyempre, sa tingin ko kulang yon. Yun. Kulang talaga. Parang, Magkano po ba parang yung hospital bills ninyo? Nasa almost 80,000. 80. Plus 80,000. 84 plus. Yung pagpapagawa ng damage sa motorsiklo nyo. Nasa Sa 13,000 po. Okay. Yung lost opportunity ninyo na Yung nakumita araw. for how many days?
6 week ang binigay sa kanya ng doktor na Okay. mag-ano. In short, yung 10,000 pesos na ino-offer sa inyo, I don't know kung yung 10,000 ba yan, pauna or yun na yung kabuuan na danyo sa inyo, pero kung kabuuan man yan, hindi yan tulong, insulto yan. Yun nga po. Yung ginagawa po sa inyo, no? Sir, gusto lang po sana naming itanong po sa inyo, ano po yung mga liabilities ng bus company, ng bus driver when it comes to these incidents na sila po, yung driver nila nakabangga ng isang rider, no? Motorcycle rider dito po sa ating kalsada. Yes, sir. Base po dun sa nabanggit po, clearly merong administrative liability po yung yung bus company po. Unang-una dun sa terms and conditions po ng CPC nila, meron pong they are directed to immediately provide help or assistance doon sa na-aksidente, doon sa nabanggit na tinakbuhan po nila. Yes. So, actually, Panyero, oo. sa revised penal code natin, abandoning a victim, a person in need is also a crime. Yes po, opo. So, ang mangyayari dyan, Attorney JB, possible na aside from shock order, pwede kaming mag-issue ng preventive suspension order doon sa bus company po na involved po doon sa aksidente. Dahil nga po doon sa meron pong nasaktan po doon sa aksidente. Yes. So, administrative action doon sa bus company, pwede silang masuspinde, no, doon sa kanilang operations. Yes po. Tama rin po ba, Panyero? Pwede rin yung civil. Kasi they have vicarious liability doon sa gawain ng kanilang mga driver. Doon po sa regular court sa Attorney Yes, sa regular pero courts. Yes, sa po. sa LTFRB po, yung administrative case po nila ay magpo-proceed po. Actually, Attorney JB, pwede po silang maka-claim ng yung third party insurance liability dun sa insurance ng bus. So kailangan lang po natin i-coordinate po kung sino yung insurance na kinuhanan nila para po maka-claim sila ng Well, insurance po. Panyero, I think, no, tama po yan. No? We can claim from the insurance company, nitong bus company po na ito. Pero ang problema kasi, pati yung bus company hindi na rin nakakausap. So, siguro kung nasa records po natin, Attorney Mark Cofino, para na lang din matulungan natin itong ating Move It rider. Kawawa kasi 3 weeks na po ito. No? By himself lang gumagastos para sa kanyang paghilom. And in the meantime, hindi siya makatrabaho kasi kung Move It rider ka, injured yung kamay mo, paano ka pa magdadrive? Sige po, Attorney JB, opo, we will assist them po. Sana makapunta sila sa office para po ma-file yung reklamo at agad-agaran po namin silang issuean yung respondent po ng show cause order para po pwede silang magharap po. Kasama po actually yung driver doon sa ma-implead po namin doon sa show cause order po. Ayan, sige po. Aasa po kami, Attorney Mark Cofino from the Legal Division po ng LTFRB. Maraming salamat, sir. There are a lot of remedies na pwede po kay Julian. No? Pwede kang mag-file po ng criminal. Yes. Reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to property against the driver. Okay? Pwede mo na rin ibanggitin doon, idagdag doon, yung abandonment. Kasi sabi mo, kung hindi pa hinabol ng mga ibang rider, tatakasan ka pa. Yes po. And aside from the criminal, pwede rin po ito yung tinatawag natin, Rion, na action based on torts. Okay? Pwede po, kasi yung bus company, tauhan niya yung driver eh. Okay? So kumbaga, yung bus company, meron din siyang obligasyon. Yes po. Doon sa sino mang napahamak ng kanyang driver. No? Tauhan nila yan at obligasyon nila na dapat mag-hire sila ng magaling, mabuti at responsableng driver. If that is the case, meron din pong civil liability. Pwede po silang magbayad ng danyos. Okay? Against, in favor of you. No? And aside from that, is meron din po yung nabanggit po ni Attorney Mark Cofino kanina, yung admin liability. Kasi, obligasyon po ng ating LTFRB na masiguro na ligtas ang lahat ng mga tao, mga pasahero, sino pang mga driver dyan sa kalsada. At kung meron mang mapatunayang negligent, meron din pong administrative liability, especially for those mga operators po na ito. No?
And Opo, attorney, tomorrow kaagad papasamahan natin si Sir Julian dito po sa tanggapan po ni Sir Wayne Jacinto ng Move It, pati na rin po sa LTFRB para mababaan na natin ng show cause order itong company, bus company at mapagharap na kayo.